Marcus POV. Walang nagawa si Eva kung hindi ang makitulog na naman sa kwarto ko kinagabihan nang mawala na naman ng ilaw. Ano bang problema ng bahay niyo? Tuwing gabi na lang ay nawawala ng kuryente. Palatak ni Eva. Nakahiga na ito ngayon sa tabi ko habang panay ang reklamo. Bukas na bukas din ay itatawag ko na ito sa main office ng Morelco. Nakakainis! Tss, puro ka reklamo. Ayaw mo nun katabi mo ko matulog. Biro ko sa kanya. Muntik na ako mapatakip ng tenga ko ng malakas itong nagsalita. Malapit lang sa tenga ko. Kung ako masusunod ay ayaw kong tumabi sa'yo, no? Lintik na kuryente to. Daig pang araw, nawawala pagsapit ng gabi. Eva, tawag ko sa kanya. Masaya ka ba sa naging buhay mo nang wala ako sa tabi mo? Masasaktan man ako sa maari niyang sagot ay gusto ko pa rin na marinig sa kanyang labi ang sagot. Saglit na namayani ang katahimikan sa aming dalawa. Akala ko, hindi ito sasagot pero mali ako. Mahirap noong una pero kinaya ko. Hindi naman pwedeng sayo lang umikot ang mundo ko. Nabuhay ako ng maayos at masaya bago pa kita nakilala. Kaya alam ko magiging masaya din ako balang araw. Saglit na huminto si Eva sa pagsasalita. Naramdaman kong pagtagilid nito ng higa paharap sa akin. Hindi ganong kadaling maghilom ang sugat sa puso, Marcus. Lahat naman ay may tamang panahon. At dumating na sa akin yon. Tila may nagbara sa lalamunan ko. Putya, sakit niya marinig mula sa labi ng babaeng mahal ko na kinaya niya akong kalimutan. Mahinang tumawa si Eva. Bakit ba pinag-uusapan natin ang tungkol sa bagay na ito, Marcus? Matulog na nga tayo. Natulog ako ng mabigat ang dibdib at lumuluha. Hindi naman ako umiiyak ng ganito dahil sa matinding sakit. Ngayon lamang, kinabukasan ay inasikaso ako muli ni Eva. Sa tuwing babanggitin niya sa akin ang pagpirma sa annulment paper, ay kumikirot ang dibdib ko. Dinala ko ni Eva sa likod ng hardin. Umupo ito sa bench habang nakatanaw ang mata sa iba't ibang klase ng nagagandahang bulaklak. Alaga ni Mommy ang garden dito sa mansyon kaya talagang kahit sino ang pumunta dito ay namamangha sa ganda nito. Hindi ko mapigilan ang sariling titigan ng asawa ko habang tinatangay ng hangin ang kanyang mahabang buhok. Masasabi ko na mas maganda pa ito sa mga bulaklak na narito. Nang tumingin sa akin si Eva, ay pinaningkitan niya ako ng mata. Hindi mo naman siguro ako nilalait sa isip mo, no? May dudang tanong nito na ikinatawa ko. I told you before, Eva, that was a joke. Sumimangot to sa akin. Hindi ka naniniwala? Umingo siya sa akin. Half-half, tugon nito. Kunot ang noo ko. Anong half-half? Half-half lang kasi malay ko bang kabaliktaran yun ng sinasabi mo. Lahat naman ng sinasabi mo hindi totoo, kaya nakakadala ng maniwala sa'yo. Tila may sumuntok sa dibdib ko sa naging tugon ni Eva. Pero kasalanan ko naman kung bakit ganun ang tingin nito sa akin. Ang magagawa ko na lang ngayon ay bumawi sa kanya. Iparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Nakiusap ako sa kanya na umakyat sa kwarto. Pinagbuksan ko sa kanya ang drawer at kunin ang gamot ko dito. Natigilan ito nang makita ang dalawang singsing na sinadya kong ilagay dito para makita yun ni Eva. Ang wedding ring namin ito at ang singsing na ibinigay ko sa kanya nung araw ng wedding anniversary namin. Akala ko'y magtatanong si Eva tungkol sa mga singsing, pero isinara lang nito ang drawer at kinuha lang ang gamot. Humintong mata ni Eva sa wedding pictures namin na hindi ko inalis simula nang umalis siya 3 years ago. Bakit nga pala hindi mo inaalis ang basurang yan? What? Hindi makapaniwalang utas ko. Basura lang ang tingin mo sa... Hindi yan basura para sa akin, Marcus, pero sa'yo oo. Pagbibigay din ito sa huling sinabi. Hindi mo dapat dinisplay yan sa kwarto mo. Hindi ka naman masaya nung araw na yan, kaya walang saysay na makita yan dito sa kwarto mo araw-araw. Simula ng araw na yun ay naging malamig ang pakikitungo sa akin ni Eva. Parusa ba to? Yun ang tanong ko sa sarili ko. Ito na marahil ang karma ko sa nagawa kong kasalanan sa kanya. Ngayon ay alam ko na kung ano ang pakiramdam na mabaliwala ng taong mahal ko. Dinala ko ni Eva sa sala. Alam ko na iiwan niya ako dito katulad ng ginagawa niya nitong nakalipas na 3 araw. Pakiwari ko ay iniiwasan niya ako. Eva, may pagsamo sa tinig na tawag ko sa kanya. Ayaw ko magpakita ng kahinaan, pero mukhang hindi ko yun magagawa. Lalo pat sobra ako nasasaktan sa ginagawa niyang pambabaliwala sa akin. Nilingon niya ako na nakakunot ang noo. Huwag kang aalis, dito ka lang. Sa tabi mo o sa buhay mo? Nang kumunot ang noo ko ay kagad siyang ngumiti at lumapit sa akin. Joke? Umupo si Eva sa sofa bago ko tinignan sa mata.
Hindi ka dapat tumitingin ng ganyan sa akin palagi, Marcus. Baka mamaya ay mahulog na naman ako sa'yo nito. Hay nako, kawawa naman ang puso ko kung magkataon. Masasaktan na naman ang dahil sa'yo. Iiling-iling na sabi ni Eva na halatang nagbibiro. Hindi mangyayari yon, Eva. Seryoso kung tumingin sa kanya. Hindi ka na masasaktan dahil sasaluhin kita sa pagkakataong ito. Nasabi ko rin sa kanya ang nilalaman ng puso ko. Akala ko'y seseryosohin niya ang sinabi ko pero malakas tong natawa pagkaraan ng ilang sandali. Stop joking around, Marcus. Alam naman natin na malabong mangyari ang sinasabi mo. Saka hindi na ako tanga, no? Hindi na ako magmamahal ng taong alam kong sasaktan lang ako. Bakit nga pala naghiwalay kayo ni Felicity? Hindi ba balak niyo na magpakasal noon? Kapag ko ay tanong nito, hindi naman sa chismosa ako ha, pero hindi ba kaya minadali mong annulment natin ay dahil plano niyong magpakasal? Bumalatay ang lungkot sa mata ni Eva. Naalala mong lahat maliban sa akin. Aaminin ko, masakit sa dibdib. Pilit na ngumiti ito. Sana gumaling ka na, Marcus, para mapirmahan mo ng annulment paper. Sa palagay ko kasi ay hindi tamang nandito ako. Hindi totoo yan, Eva. Tama lang na nasa tabi kita. Umawang ang labi ni Eva sa sunod kong sinabi. Asawa pa rin kita at katulad ng sinabi ko ay may karapatan ka. Wala na akong balak na pakawalan ka pa. Ano bang sinasabi mo dyan, Marcus? Nautal nitong tanong. Naguguluhan si Eva at puno ng pagtatanong ang mata nito habang nakatingin sa akin. Hindi ako pipirma sa annulment paper kahit na gumaling pang kamay ko. I'm sorry, Eva, pero hindi ko kayang pakawalan ka. Tahas ang amin ko. Mahal kita, Eva. Mahal na mahal kita. Geneva, POV. Kahit takot ako sa dilim ay nagtiis ako matulog sa kwarto. Buhos na buhos ang luha ko dahil sa sobrang sama ng loob kay Marcus. Hanggang ngayon ba naman ay gusto ako nitong paikutin sa palad nito. Hindi pa ba sapat na sinaktan niya ako 3 years ago? Paano nito nasasabing mahal ako? Akala ba nito'y katulad pa rin ako ng dati na madaling mabilog ang ulo? Ang pagbalik talaga dito ay hindi tama. Nanatili na lamang sana ako ng malayo dito. Mahal, nakalimutan nga ako tapos ngayon sasabihin sa akin na mahal ako. Gago talaga to. Kinabukasan ay inalis ko sa isip kung sinabi niya sa akin at umakto ng normal na tila walang nangyari. Hindi ko inaasahan ang bisita naming kinahapunan. Si Felicity, matagal na kaya't hindi na dapat ako makaramdam ng kirot sa dibdib. Pero heto ako't nagpupuyo sa galit habang nakatingin kay Felicity, habang nakaluhod ito sa harap ni Marcus, habang hawak ang kamay nito. Akala ko ay hiwalay ng mga to. Kung ganun ay anong ginagawa nito dito? Nagkabalikan na bang mga ito? Tila nanikip ang dibdib ko sa naisip ko. Mahal daw ako pero heto't mukhang nakikipaglandian pa sa ex. Ex nga ba talaga? Ani ng utak ko. Naningkit ang mga mata ko nang makitang kulang na lang ay kumandong si Felicity sa asawa ko. Mabilis akong lumapit sa dalawa at pasimpleng itinulak si Felicity. Kaya naman napasalampak ito ng malakas sa sahig. Ouch! Ano ba problema mo ha? Galit nitong tanong sa akin habang nakahawak sa balakang. You see that, Marcus? That woman pushed me. Nakaturong singhal niya sa akin habang nalilisik ang mga mata. Mukhang gusto ko nitong patayin sa pamamagitan ng tingin. Hoy babae, alam mo ba na masama ang mangbintang? Saka bakit naman kita itutulak ha? May ebidensya ka bang itinulak kita? Maang-maangan ko't saka tumingin kay Marcus. Nakita mo bang tinulak ko siya ha? Umiling si Marcus kaya napangisi ako. I didn't see she push you, Felicity. It's just an accident so stop accusing my wife. Pagtatanggol sa akin ni Marcus na ikinatawa ako. Samantalang hindi maipintang mukha ni Felicity na halatang galit na galit. Hindi umalis si Felicity. Kasama pa namin tong kumain kaya naman hindi maalis-alis ang inis ko. Hindi na dapat ito inimbita ni Marcus na kumain. Ang makasama sa isang mesang naging kabit ng asawa ko at ang isa sa dahilan ng paghihiwalay namin ay nakakapuyo sa galit. Hindi ko pinahalatang natatawa ako habang kumakain ito. Bawat subo nito'y napapasimangot ito't masama akong tinitingnan. Paano'y sinasadya kong lagyan ng sandamakmak na chili powder ang mga pagkain. Ako ang naghahanda ng kakainin ni Marcus at siniguro kong hindi ito manghang, hindi katulad na nakahain kay Felicity. Dapat lang yan sa'yo, isip-isip ko. Ibinagsak ni Felicity ang hawak na kubyertos at dinuro ako.
Nananadya ka ba ha? Nanggagalaitin nitong tanong. Marcus, she put a lot of chili on my food. Here, taste it. Tinabi kong kanyang kamay na tangkain nitong subuan si Marcus. Matangkad si Felicity kumpara sa akin kaya kailangan ko pang tumingala dito para makipaglabanan ng tingin. Put that spoon away from my husband, Felicity. Nakakalimutan mo yatang asawa pa rin niya ako. Kung merong dapat gumawa niyan ay ako lang. Naintindihan mo ba? Ako lang at hindi ikaw na nakikisaw-saw lang. Matapang kunturan sa kanya. Ginantihan ko ang nalilisik niyang tingin sa akin. Kumuyom ang kamay ni Felicity. Tila gusto nitong hilahin ang buhok ko anumang sandali. Handa ako. Hindi ako magpapatalo. Kung noon ay iiyak lang ako, hindi na ngayon. Naglalaban ng tingin naming dalawa ni Felicity. Kung hindi ko pa narinig na tila na bilaukan si Marcus ay hindi ako matatauhan. Agad kong inabutan to ng tubig. Nagtataka ako dahil mukhang nagpipigil ng ngiti si Marcus o baka guni-guni ko lamang yon. Nakataas ang kilay na tumingin ako kay Marcus. Nakaupo na ako ngayon habang kaharap ang dahilan kung bakit kumukulong dugo ko ngayon. Si Felicity. Nagkabalikan ba kayong dalawa? Kaswal kong pakikinggan ang tanong ko. Pero sa kalooban ko'y nagpupuyos ang dibdib ko. Of course not, tanggi kagad ni Marcus. Malapit na, sagot naman ni Felicity. What the heck, Felicity? Namumutlang mukha na tumingin sa akin si Marcus. Huwag kang makikinig sa kanya, Eva. She's lying. Tinaas kong kamay ko para pahintuin si Marcus sa kanyang pananalita. Mas lalo itong namutla nang tingnan ko ito ng madilim ang mukha. Pasabi-sabi ka pa sa akin na mahal mo ko. Tapos ngayon, magkakabalikan naman pala kayo ng kabit mo? Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang galit. Hindi dapat ganitong maramdaman ko dahil hindi ko na siya mahal. Dapat ay wala na akong pakialam sa kanilang dalawa. Pero bakit ako nasasaktan ngayon? Dahil ba umaasa na naman ang puso ko? Pinilig kong ulo ko. Hindi na ako magpapadala sa kung ano man itong nararamdaman ko. Ngayon pa lang ay pipigilan ko na to. Pero hindi ibig sabihin nito ay papayag na kung ganituhin nila. Tumayo ako't malakas na hinampas ang kamay sa mesa na ikinagulat nilang dalawa. Hanggat hindi kami tuluyang naghihiwalay ni Marcus, hindi mo siya pwedeng puntahan dito. And why not? Mataray pang tanong ni Felicity sa akin. Dahil sa akin pa siya at hindi sa'yo. Huli na para bawiin ang sinabi ko. Nasabi ko na yun ng malakas. Tumikim ako at kagad na tumalikod sa dalawa. Hindi ko gustong makita ng mga itong pamumula ng pisngi ko. Ang ibig ko sabihin ay asawa ko pa siya. Sa mata ng Diyos at ng tao ay ako pa rin ang asawa niya. Kung gusto mong umuwi sa inyo nang hindi nakakalbo ay umalis ka na. Buong tapang na humarap ako kay Felicity. Ang mga mata ko'y tumingin sa kanya ng puno ng galit at pagbabanta. Huwag mo akong subukan, Felicity. Kung noon ay umiyak lang ako, ngayon ay hindi na. Baka lumpuhin kita nang matulad ka na dito kay Marcus. Ilang beses na napalunok si Marcus at Felicity. Halatang natakot sa bantang narinig. Aalis na ako. Marcus, huwag mong kalimutang sabihin kay Logan na ihulog na lang sa bank account kung bayad niya ha? Ani Felicity at mabilis na umalis. Ilang beses pa itong kamuntikan na madapa sa pagmamadali. May utang si Kuya Logan sa babaeng yon? Hindi makapaniwalang tanong ko kay Marcus na ngayon na hindi alam kung paano ako sasagutin. Teka, naghihirap na bang kapatid mo? Imposible yon. Kahit na mukhang siraulo at hindi seryoso sa buhay. Dahil sa kabi-kabilang pambabae, isa pa rin to sa tinaguriang one of the billionaire dito sa bansa. Kaya nakapagtataka na nagkautang to kay Felicity. Don't mind her, Eva. Utal na sabi ni Marcus. Naalala kong sinabi ko kanina, nahihiyang tumalikod ako sa kanya. Huwag mong bigyan ng ibig sabihin ng sinabi ko kanina ha. Ayaw ko lang naman na lokohin mo ko na mag-asawa pa tayong dalawa. Kung gusto mo ay pwede, permahan mo na muna ang annulment paper nating dalawa nang sa ganon ay matuloy niyo ng balak yung pagbabalikan. Sobrang bigat ng dibdib ko habang sinasabi kong mga ito sa kanya. Ayaw ko mang aminin ay tila kabaliktaran ng lahat ng sinabi ko kay Marcus. Dahil sa aking palagay ay hindi pa talaga ako tuluyang nakakalimot. Nakabaon pa rin sa aking dibdib ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya masakit para sa akin na makita itong kasama si Felicity dahil narito pa rin siya sa puso ko. Sinabi ko sa aking sarili na hindi nahayaang masaktan ako o magmamahal ng lalaki hindi kayang suklian ng pagmamahal ko. Pero heto ako ngayon. Kinain ng lahat ng aking mga sinabi. Mukhang sa ikalawang pagkakataon ay madudurog na naman ang puso ko. Bumuntong hininga ako at marahang pumikit.
Hindi ko magawang humarap sa kanya dahil ayaw kong makita niya ang naghihirap kong kalooban. Alam kong kapag gumaling si Marcus at napirmahan ng annulment paper, ay katapusan na ng lahat. Hinanda ko ng sarili ko pero masakit pa rin talaga. Hindi pa pala ako handa. Ang sama ko pero sumagi sa isip kong bigla na sana'y huwag na lang sana itong gumaling nang sa ganon ay manatili na lang ako sa kanyang tabi at hindi na kami magkahiwalay pa. Ang sama mo, Eva, asik ng isip ko. Hindi ako dapat nag-iisip ng ganito. Kung mananatili kaming kasal ay hindi lamang ang buhay ko ang hindi magiging masaya. Maging ang buhay din ni Marcus. Kung ang paglaya sa kasal namin ang magbibigay ng kasiyahan sa kanya, ay ibibigay ko. Gusto ko siyang maging masaya balang araw. At alam ko, hindi ako magbibigay noon sa kanya. Buong gabi akong umiyak, inayakan ko ang kahinaan ko. Hindi ko matanggap na sa kabila ng pananakit sa akin ni Marcus, ay mahal ko pa rin siya. Siya pa rin at wala ng iba. Luna and Murphy. Binabagabag ang dibdib ni Luna. Ang mag-enjoy sa magandang tanawin na nasa harapan ay hindi niya magawa. Narito sila ni Murphy sa bansang Thailand upang mamasyal. Dapat ay sa susunod na buwan pa sila tutungo dito, pero dahil sa naisip nilang plano ay napadali ang pagpunta nila dito. Sa tingin mo ba ay tamang ginawa natin, Murphy? Tanong ni Luna sa asawa. Sinadya nilang umalis sa mansyon, maging ang pag-alis ng mga tauhan dito ay sinadya rin nilang mag-asawa. Ang magkaroon ng oras sa isa't isa sina Marcos at Eva, ang naiisip nilang paraan para bumalik ang alaala ng kanilang anak. Gusto nilang tulungan si Marcos na maalala si Eva. Alam nilang mag-asawang hindi totoong sinabi noon ng ama ni Eva na nagbabalak magpakasal ang anak nito. Sumagi sa isip nilang mag-asawa na baka may pag-asa pa. Kung mahal pa ni Eva si Marcus at kung muling babalik ang alaala ng kanilang anak ay malaki ang chance na magkabalikan ng dalawa. Sugal ang kanilang ginawa, maaring magtagumpay sila o hindi. Pero isa lang ang layunin nila at yun ang mabuo, ang pagmamahalan ng dalawa na naudlot. Bilang magulang ay naawa na si Luna sa kanyang anak. Makasarili man dahil ginawa na naman niya ito ay hindi siya magsisisi. Isa siyang ina na gagawin ang lahat para sa anak. Huwag kang mag-alala, Luna. Magiging maayos din ang lahat. Naalala mo ba ang love story nating dalawa? Masuyong tanong ni Murphy sa asawa. Tumango si Luna sa kanya. Hindi nila malalabanan ng nilalaman nito. Tinuro niyang tapat ng dibdib. Hindi nadidiktahan ng puso, mahal ko. Kung talagang mahal pa nilang isa't isa, ay sila pa rin na magkakatuluyan hanggang sa huli. Nawalang alalahanin sa mukha ni Luna sa sinabi ng kanyang asawa. Nakangiting yumakap siya kay Murphy. Tama ka, Murphy. Hindi ko kailangang mabahala dahil tadhanang gagawa ng pagkakataon na magkasama silang muli. Matanda na tayo. Sa totoo lang ay gusto ko nang magkaapo. Mahinang natawa si Murphy. Niyapos niya si Luna at saka mabining hinalikan ito sa ulo. Hindi mo kailangang problemahin ang bagay na yan, mahal ko. Anong malay natin, baka bigla na lamang mag-uwi ng apo si Logan? Umismit si Luna sa tinura ng asawa. Hay naku, Murphy. Babaero lang ang anak mo pero maingat naman pagdating sa pambababae. Kaya malabong makabuntis siya. Pero sana nga'y magdilang anghel ka. Baka magtino si Logan sa oras na magkaanak. Ewan ko ba kung saan nagman ang anak mong yan. Hindi ka naman babaero. Napapailing na lamang na saad ni Luna. Babaero si Logan, madalas tumaas ang dugo ng mag-asawa dahil dito. Iba't ibang babae ang nagpapakilalang nobya nito. Minsan ay umiiyak pang mga ito't hinahanap sa kanila ang anak. Matapos ikama ay basta na lamang iiwan ng kanilang anak ang mga babae. Magkakaiba ng personality ang kanilang anak. Si Marcos ang nagmana sa ama. Seryoso ito sa buhay at ganun din sa love life. Bagamat magkatulad sina Thunder at Logan na may pagkapilyo, mas malala ang pagkapilyo ng huli. Araw-araw ito kung magpalit ng babae. Si Thunder ay hindi naman ganoon kababaero pero halos may pagkatulad naman ito sa kambal. May kanya-kanya ng bahay ang kanilang mga anak pero dahil sa pakiusap ni Luna sa mga ito'y umuwi itong 2 o hanggang 3 beses sa mansyon. Samantala, nanggagalaiti si Felicity habang nakatingin ng masama sa kapatid ni Marcos na si Logan. Pagkatapos niyang sabihin ditong aatras na siya sa kasunduan nila, ay tinawanan lamang siya nito na nakakaloko. Ang usapan nila ay lalandiin niya si Marcos sa harapan ni Eva upang magselos ito. Nang manggaling siya sa mansyon ay halatang walang alam si Marcos sa pinagagawa sa kanya ng kapatid nito.
Malaking perang ibabayad sa kanya ni Logan kaya hindi na siya nakatanggi pa. Kailangan niya ng pera hindi lamang sa sarili kundi para sa kanyang mga anak. Nang maghiwalay sila ni Marcus 3 taon nang nakakaraan, ay pinilit ni Felicity na makipagbalikan dito. Subalit nabigo siya. Nalaman ni Marcus ang panloloko at pagnanakaw niya ng pera dito. Nagalit ito sa kanya at binalak na pabayaran ang malaking halagang nakuha niya. Lumuhod siya rito at nagmakaawa kasamang kapatid at magulang niya. Pinagsisihan niya ang lahat ng ginawa niya. Nang dahil sa pera ay nasilaw siya. Mabuti na lang at nadaan sa pakiusap ang ina ni Marcus. Mabuti pala itong tao. Pero hindi pumayag ang ama ni Marcos at mga kapatid. Ang business ay business. Yun ang sabi ng tatlo. Ang mga itong nag-takeover ng nalugi nilang kumpanya bilang kabayaran sa kanyang nagawa. Mas mabuti na yon kaysang makulong siya. Huminto na siya sa pagmomodelo at bumalik na rito sa Pilipinas kasamang mga anak. Iniwan na niya ang ka-live-in partner niya na walang ginawa kundi ang saktan siya. Sa ngayon ay meron siyang maliit na boutique clothes shop. Dito niya kinukuha ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi ko ibibigay sa iyong kabuuan ng bayad hanggat hindi mo tinatapos ang usapan natin, Felicity. Ani Logan matapos tumawa. Alam ng binata na kailangan ni Felicity ng malaking pera. Mabuti kung gano'n, magagamit niyang pangangailangan nito para matulungan ang kanyang nakakatandang kapatid. Inis na umirap si Felicity kay Logan. Screw you! Gusto mo talagang makalbo ako ni Eva? Nagagalaitin niyang tanong. Sa tuwing naalala niyang nalilisik na banta ni Eva, ay tumataas ang balahibo niya. Hindi ito nagbibiro, tsak siya sa bagay na yon. Ayaw niyang makitang sarili na magulo ang buhok at puno ng kalmot. Logan put his hands on his pockets and leaned the wall while smirking. Tila nag-e-enjoy sa naririnig. That's a good news then. It means she was jealous because of you. Kung magpapatuloy ka ay baka umamin na si Eva sa tunay niyang nararamdaman para sa kuya ko. Handang gawin ni Logan ang lahat para sa kapatid. Sa loob ng 3 taon ay nakita niya kung paano ito naghihirap at nangulila sa asawa. Nakikita niya na meron pang pag-asa para sa dalawa, kaya naman gumawa siya ng sariling hakbang. I will add 20 million, Felicity. Finish your task and make my brother's wife jealous. Siguro naman sapat ng 20 million para tapusin mong inuutos ko sa'yo. Muntik nang malaglag ang panga ni Felicity sa narinig. 20 million? Nang masigurin tong hindi nagbibiro si Logan ay kaagad na tumango siya. I will do it, Logan. Pinatatag ni Felicity ang loob. Hindi na bali na makalbo siya sa sabunot ng asawa ni Marcus. Meron naman siyang 20 million. Malaking tulong na yon sa kanyang pamilya. Pasensya ka na, Eva, pero kailangan kong gawin ito para sa pera. Isip-isip ni Felicity bago nagpaalam kay Logan. Sisimulan na niyang trabaho ngayon. Gumuhit ang ngiting tagumpay sa labi ni Logan. Now it's settled. Matutulungan na niyang kapatid sa pamamagitan ni Felicity. Alam ni Logan ang ginawa ng mommy niya 4 years ago. Yes, alam niya. Nalaman niya yon, tinakot niya na ipapakulong ang 2 kasambahay na nagpasok kay Eva sa kwarto ng Kuya Marcos niya. Ayon sa dalawa, ay ang mommy niya ang nag-utos sa mga ito. Binalak niya noong unang sabihin sa kuya niya, kalaunan ni nagpasya siya na huwag na. Tama lang ang ginawa ng ina nila. Niloloko lang naman ito ni Felicity ng panahon na yon, kaya mabuti nang hindi ito kinasal dito. Saka alam ng binata na isa sa kanila ni Thunder, ipipilit ng ina na pakasalan si Eva. They knew his mother very well. Ipipilit nito ang gusto. Kapatid lang ang turing nila ni Thunder kay Eva. Wala silang kapatid na babae, kaya itong tinuturing nila ni Thunder na bunsong kapatid. Ang pakasalan ito ay wala sa isip nila ng kanyang kakambal. Hindi siya mag-aasawa o magpapakasal. Mas mainam ang tumikim lang ng mga babae. Para saan pat naging ganito siya kagandang lalaki kung hindi niya ito gagamitin sa mga chicks. Tinawagan ni Logan ang isa sa kanyang fling. Hey baby, wanna stay by my side tonight? Husky ang boses sa tanong ng binata. Sure baby! Malanding tugon ng babae sa kabilang linya. Pasipol-sipol na ibinalik sa bulsa ni Logan ang kanyang cellphone. Todo ngisi ito dahil ngayong gabi ay ibang babae na naman ang kanyang matitikman.